Okay, class. So, resume lang tayo, ano, class? So, sample problems na tayo regarding the fixed point iteration. So, basically, class, so, sabi sa sample problem number 1, given the function of x is equal to x squared minus 3x plus 1. So, hanapin daw natin yung root. So, paano hinahanap? Diba, class? Paano natin gagawin? So, ito lang, class, no? Lipat ko lang siya dito, ano? f of x is equal to x squared minus 3x plus 1. Alright. So, ang hinahanap natin, class, is the roots, no? And if we observe, class, na-discuss na natin ito last time, di ba, class, yung number of roots ay depende kung ilang degree ang equation natin. So, in this case, ang degree of our equation is nasa second degree siya kasi yung highest point exponent sa kanya ay 2. So basically, anong tinatawag natin dito? This is what we call the quadratic equation. Pag sinabi natin quadratic equation, usually, dalawa ang roots niyan, ano? Pero hindi laging ganun, ano? Kasi na-prove na natin ito last time at na-discuss naman na yung what we call the discriminant. So sa discriminant, doon natin na-test out o parang na-figure out, no, by solving the discriminant of a given equation kung ilan talaga yung real roots, no? Kasi di ba meron tayong ganun iba't ibang case, kahit siya ay second degree, minsan may mga case na nangyayari ay wala talaga siyang roots. So basically, baka yun ay imaginary, imaginary roots. Di ba dalawa nga yung roots. So basically, parehas na root o yung x1 at x2 o yung root 1 o root 2 ay basically imaginary o non-existing sila. Okay? So minsan naman, kahit dalawa yung root natin, ay isa lang yung acceptable na root kasi yung isa ay imaginary. So basically, isa lang yung real root, yung isa imaginary root na. O minsan naman is meron tayong isa yung root o isa yung real root pero zero naman yung isa. Ano pa yung isang case? Pwede rin naman na mangyari yung isa o parehas na root natin o yung dalawang root natin na hinahanap na we need to identify is actually a two distinct root o two distinct real roots. So, in this case, class, practicein nyo na lang, hanapin nyo yung, o improve nyo, class, kung bakit dalawa yung real root na hinahanap natin here. Okay? So, ano bang sinasabi? So, according kay fixed point method, so una, gawin daw muna natin yung equation o express natin into a g of x. Ano ba yung sinasabi? Sabi dun, class, di ba kailangan daw yung x mo, o sabihin natin, yung x n o sub n plus 1 is equal to g of x sub n. So, basically, we need to express we need to isolate the unknown, di ba, class? So parang ganun yung gustong sinasabi ni fixed point iteration sa kanyang general procedure. So paano ba yung sinasabi natin? Nako-convert daw natin into g of x. Ganito lang yan, class. So una, equate natin yung equation natin sa 0. So paano yun, sir? So basically, kung i-equate natin, so x squared minus 3x, tama ba, class, plus 1 is equal to 0. Na-equate na natin. And then sabi natin, di ba, in order for us to isolate and ma-achieve natin yung kanyang general form na naka g of x siya, so basically, we just need to isolate x. So, paano ba yun, sir? Okay? So dalawa yung root na hinahanap natin. So, dapat dalawa din yung number of equation, at least 2 yung equation na ma-provide natin para mahanap natin yung 2 distinct root na hinahanap natin here sa sample problem number 1. So, paano ba yun? So, class, sige. So, ano bang mga possible g of x natin dito? We have, actually, madami tayong possible g of x here. Possible g of x. Okay? So, una, ano ba yun, class? Una, pwede daw ganito, ano? Pwede ba, class, ito, iiwan ko dito sa same side. And then, yung dalawa na ito, ay ilipat ko doon para naka-isolate sa x. Tama ba, class? So, when we are transforming equation o mga terms outside the 0, di ba nababago yung sign? So, basically, ito may iwan here. And then, yung negative 3x plus 1 ay mababago ng side kasi pupunta na sila dito sa part na to. Alright? So, we have positive 3x, no? Kasi nagbago na yan, no? And then, minus 1. And then, we just need to, paano natin ma-isolate x? Hindi naman natin pwede, class, na naka-express pa siya into a second degree. So, basically, para ma-isolate natin sa x, algebraic manipulation. So, square root natin both sides. Makakancel ito kasi alam natin na meron siya ditong 2, di ba? O, makakancel yun. Makakancel yun, class. And then, equation will become x
is equal to the square root of 3x minus 1. So actually, ito na yung ating first equation. Okay? So ilan pa kailangan natin? At least makadalawa tayo ng equation para mahanap natin yung unknowns. Okay? Kasi dalawa yung root na hinahanap natin. Okay? So kailangan natin ng two distinct root equation. Alright? Okay. So next, ano pang pwede natin gawin? Same pa din class, Okay? So from here, we have x squared minus 3x plus 1 is equal to 0 kasi inequate natin sa 0. Ano pang pwede natin gawin? Pwede siguro class, Same pa din, isolate natin ito. Tapos yung dalawang term na ito ay ilipat natin doon. Tama? So kaso, i-carry over natin, basically, i-consider natin yung change of sign. So basically, x squared pa din ito is equal to 3x minus 1. Tama ba, class? And then, divide both sides by x. Tama ba, class? Divide both sides by x. So, basically, pwede yan, class, through algebraic manipulations. Kasi nga, kailangan natin magpalabas ng dalawa o higit pang equation. Kasi nga, dalawa yung unknowns o dalawa yung roots na hinahanap natin. So, makakancel lang isang x here. So, equation become x is equal to 3x minus 1 all over x. Actually, ito, class, pwede na to. Pwede ito yung equation natin, equation 2. Ang kaso, class, pwede pa natin ito i-simplify further. Class, pwede natin i-simplify ito actually, So, pwede kasi natin itong i-rewrite as x is equal to 3x over x minus 1 over x. Tama ba, class? Make sense? So, basically, makakancel lang x. Tama ba, class? And then, equation will become x is equal to, so, na-cancel lang x. So, matitira sa atin ay 3. Tama? And then, tsaka pa lang natin ito isusulat, Kasi hindi naman natin siya pwedeng i-simplify na. 1 over x. So, ito na, class, actually, yung ating equation 2. Okay? So, I hope nakakasunod doon sa part na yun. Ano pa ang possible g of x natin? So, ayan. So, next. Meron na tayong isa, dalawa, kailangan pa natin kahit sana dalawa o tatlong different x o root equation yung mahanap natin. Okay? So, meron pa ba class kayo naiisip? Meron pa, What if ito namang 3x ang ating i-isolate? Pwede kaya yung class? Try natin. I-try natin, class. Okay? So, copy lang natin ito. Copy lang natin here. And then sabi natin, pwede, i-isolate natin, Pwede siguro since ito ay negative, class, siya na yung transfer natin doon para mabago yung sign maging positive. And then may iwan na lahat nung nandito sa left side of the equation. So basically, paano? Kung i-rewrite natin, equation become x squared, and then plus 1 may iwan dyan, and then 3x. Tama ba, class? Pwede yan. Possible. Makukuha pa din natin x. And then we just need to divide both sides by 3, tama? Para makancel yung 3 at maiwan si x, Sana all. Anyway, so sige, class. Pwede ba, class? Dito ko na, pwede natin siya i-relate. Diba na ganito, x is equal to, di ba, class, pwede maging ganyan, x squared plus 1 all over 3. Pwede pa naman natin ito i-simplify. Actually, ito na yung pinaka-simplified version na. And actually, ititreat na natin to as our equation 3. Okay, so meron tayong tatlong equations, and then we just need to identify now, dito na papasok, class, si fixed point method na tinatawag natin. Okay? So, kay fixed point method, mag-start daw tayo. Na-check na natin, meron na-i-transpose na natin into, na-i-convert na natin into g of x, yung ating equation, and then meron na tayong actually series, we have now a various x equation. Diyan manggagaling, class, yung value ng root ng hinahanap natin. Okay? So, class, ganito, sabi dito, class, sabi sa sample problem, hindi ko lang na-state, i-assume daw natin yung initial guess. Our initial guess pala ay
O assume daw natin, yung initial guess natin ay equal to, assume daw natin na equal to 1 ang ating initial guess, no? 1.0. Okay? So, ito na yung magiging initial guess natin. So, class, pansinin mo, class, hindi to 1, 0, hindi ganyan yun, ha? Instead, sige na, sabihin na natin 1 na lang para hindi na kayo malito. Kasi class, yung sinulat ko, class, actually ito is for class, bisection method kasi may interval doon. Ito, class, nag-a-assume na lang tayo ng value. Okay? So, yun yung initial guess natin. And by that, makukuha na natin class yun, through isolations. So, mas maganda class siguro, i-copy natin itong graph para mas madali sa atin gumawa ng equation. Okay? So, copy natin siya. Okay. So, I hope just nakakasunod naman. Ito paano. Okay. So, ito class yung magiging solution natin here. Okay? Okay. Alright. So, for our initial, di ba class, inassume natin na at initial daw, anong sabi? Gamitin daw natin si 1. So, saan natin lalagay si 1? Class, basically, ipa-plug in mo lang siya doon sa equation na gagamitin mo. So, basically, x, parang siya class, f of c. Di ba class, si f of c, naaalala? Si f of c, parang kung may nakuha kang value, whatever this is, so yun yung ipapalit mo dun sa mga unknowns. Tama, class? Alright? So, na-imagine yun. Okay? So, kung na-imagine, class, gawin natin siya. Okay? So, saan natin siya isa-substitute? Okay, class? So, actually, pipili ka lang here. Pipili ka lang sa tatlong equation mo. So, equation 1, 2, 3. Kung ano yung una mong gagamitin. And for this first iteration or first batch of iteration, gamitin siguro natin yung equation natin na g of x is equal to x squared plus 1. Siguro yung class ang gawin natin, x squared plus 1. Okay? So, gamitin natin is ito. Okay? So, ang gagamitin natin pala dito ay g of x is equal to, is equal to yung ating x squared, try lang natin class, over 3. Okay? So, yun yung gagamitin po natin. Okay? Alright. So, next. Doon na class gagamit. For our initial, di ba sabi natin yung initial natin ay 1. So, basically, sulat mo lang yung g of x mo at 0. Mali. Yung g of x mo, g of x sub 0, di ba class ganyan yan? So, ang equation mo ay ano? Di ba ang equation mo ay ito? Di ba class? X squared plus 1 all over, tama ba class? 3. So, basically, since inassume mo na sa initial guess mo, ang x ay 0. Ang x ay 1. So, basically, palitan mo lang ito class, no? Gawin mo lang siyang, instead na x, gawin mo siyang 1. And then, may makukuha kang value, no? Since wala naman na siyang unknown. Ilan class ang value natin? We have 0.667. So, by calculation yan class, 0.667. Okay, so right after that, ano naman kung ganyan? Diyan ang papasok class, yung ating first iteration, no? Ang first iteration natin, magbe-base tayo dun sa value ng previous. Di ba pala, parang si bisection, parang yung mga parang si Jacobi. Sino ba yan? Si Gauss-Seidel class, di ba? Yung kung ano yung, nag-assign tayo ng initial guess natin. And then, kung ano yung nakuha natin from initial guess, yun yung gagamitin natin sa susunod. Tapos yung nakuha natin from that specific iteration, yun yung gagamitin natin sa susunod na equation. Parang ganun, di ba, class? O ganun din ito. So, g of x sub 1 is now equal to, class, kanina, yung x mo, ganyan yun, di ba? Basically, pag ganito, substitute mo na agad si 0.67. Okay? So, pwede ba yun, class? We have 0.667 squared plus 1 all over 3. By calculation, makukuha mo ilan? 0.481. So, class, pinapakita ko lang here na nag-cut ako into 3 decimal places. Pero hindi ganun, class, ang approach, So, ang value po na to, naka-stored to. Kinakat ko lang siya sa solution. Pero, using the stored values pa din yung ginagamit ko. No? Katuloy pa kasi ito, mahaba. Okay, so meron na tayo sa first iteration. Sa second iteration natin, so basically g of x
sub 2 naman is now equal to, syempre, ganun pa din, kung ano yung value natin nakuha, yun din yung ipapalit natin sa x. Okay? So, we have 0.481 plus 1, ito ay naka-squared, all over 3. By calculation, ang makukuha natin ay 0.411. Still store pa din yan, And then, the same concept, the same process will repeat, So, g of x sub 3 now is equal to, yung class, gagamitin natin ito. Pakat natin doon. Diba class? 0.411 squared plus 1 all over 3 is now equal to, you have 0.390. Okay? So, next, ganun pa din, yung g of x natin, g of x sub 4. 4 na ba tayo, class? 4 is equal to, yun pa din yung gagamitin natin, So, 0.390 squared plus 1 all over 3. And then, equation will become 0.384. Actually, yan na yun, tuloy-tuloy lang. And then, the g of x sub 5 now equal to, ito pa din yung gagamitin natin to. Nakikita nyo yung pattern, class. Kung ano yung nakukuha nating value, yun din yung gagamitin natin doon sa susunod. Tama, class? Ganun lang yan. Uulit-ulitin lang natin, Okay. Ang kaso, ang downside here is pag malayo yung initial value natin dun sa actual or real solution or real value na, ay matagal, class, yung iteration natin. Okay? So, the more naman na lumalapit yung ating initial value o initial guess, ay mas mabilis naman yung kanyang pag-iterate. Okay? So, gx over 5, we have 0.384 squared plus 1 all over 3. Tama ba, class? Now equal to 0.382. And then, sa ating 6th iteration, g of x 5 will now equal to, ilan yung class? So, ito pa rin yung gagamitin natin, 0.382. Ito ay naka-squared plane plus 1 all over 3. So, equation will become 0.382. Actually, may dalawang value na here na naulit. So, ibig sabihin, yun na yung degree of tolerance natin na at least sana dalawang beses maulit yung sagot o dalawang beses lumabas yung value ng ating x. Therefore, yun na yung class. Yun na yung isang value ng ating rule. So, basically, we can conclude pala na yung isa pa lang, wala pa tayo sa pangalawa, yung isang value pala ng x o x sub 1 o yung isang value ng root 1 ay yun, 0.382 pala, class, So, huwag kayo mag-alala, class, may mas maayos akong solution here. Nandito siya. So, pakita ko na lang sa inyo. Ayun, nakita natin na yung value na ginagamit natin here, same lang din doon. And the cycle just constantly or continuously repeat. So, basically, yun lang din yung class. Diba? O, itong 0.11, yun lang din yun, O, ganun lang din dito, class. 0.390, ganun lang din. So, actually, ito lang din yung solution, Okay? So, pinakita ko lang sa inyo para mas maayos. Okay? So, na-conclude na natin na yun. 0.382 nga pala siya. Okay? So, yun. Anyway, nakuha na rin naman natin yun. Ay, actually, ba't nawala? Ayun. Okay? Alright. So, nakuha na natin. So, pwede nating i-rewrite to, actually. O, i-rewrite mo na lang. Lalagay mo lang dito yung mga sagot na nakuha mo. 0.667, 0.481, then 0.411, then 0.390, 0.384, and then 0.382, and then 0.382. Okay, so ito na nga yung sagot, class, di ba? 0.382. Alright, okay. Isang equation pa lang yan, class, ha? Huwag malilito. Okay? So, sa pangalawang equation natin, anong gagamitin natin? Actually, pwede na siguro natin gamitin ito naman. Mas simple. O, yun naman yung gamitin natin. Sige. Okay? Yun naman yung gamitin natin. Kasi wala na tayong space here. So, siguro cut ko ito, class. Okay? So, tapos, i-cut natin siya doon and then i-move natin further. O, ganun pa din, class, Pwede siguro, i-copy ko na lang tong table. Teka. I-copy ko na lang ito, and then palitan na lang natin ng value. Okay? So, I hope, class, na iintindihan nyo pa ito. Okay? So, ganun, class, teka, mali.
Okay, so ito class, ikat natin, ano? Okay. Sige. Alright. Sige, next. Next natin class, ganun pa din, ano? Siguro, ikat muna natin ito lahat. Kasi magkakaroon tayo ng susunod na value. Okay? Kasi meron tayong bagong equation, ano? Ang gagamitin nating equation here is, ano? Ayun. So, si g of x is equal to 3 minus 1 over x. O, nasundan yan, class? Kung nasundan, sagot na natin. For initial, so ganun pa din, ano? Yung g of x0 natin, so yung g of x0 natin ay equal to, yung gagamitin natin equation ito. Ito po, class, no? So, si 3 minus 1 over x. So, sabi nga natin, palitan na natin, ang initial guess pa din natin ay 1. Okay? So, we have 1 pala here is equal. Class, ito si x, ano? Palitan natin. Di ba, class, ito si x? Dahil pinalitan natin, dahil kinonsider natin yung initial guess natin is 1. So, basically, 1 lang din ito, class. So, by calculation, lalabas, basically 3 minus 1, basically magiging 2. Tama, class? Alright, so sa g of x sub 1 naman is equal to, ganun pa din, 3 minus 1 over yung x natin, since yung x natin ginagawa natin, ayun, yung previous na sagot natin. So basically, hindi na ito maging 1 class, instead, ayun na, yung ginamit na natin kanina. Yung nakuha nating value from the g of x sub 0. So 2, so this will become, so basically, 3 minus 0.5, ito ay magiging 2.5, tama? And then the g of x sub 2 will now equal to, same pa din, 3 minus 1 over x. So, yung x natin ay ito. So, basically, we have 2.5, no? So, by calculation, ang lalabas po sa atin ay ilan? 2.6. Okay? So, sa g of x3 naman is now equal to 3 minus, so 1 over x. So, same pa din. Palitan natin si x as 2.6 yung nakuha po natin here previously. So, the equation will become, or by calculation, ilan to, class? We have 2.615. However, sa gx4 ay equal sa 3 minus 1 over x. So, inassume natin na yung x ay ilan? Over 2.615. So, by calculation, ang lalabas sa ilan? 2.617. At nakita mo kalas yung progression. Mag-start here, tumaas, and then, constantly, bumababa na siya. Ano? Ibig sabihin, nasa tamang landas tayo. Doon, ano? So, sa g of x sub 5, ilan ang lalabas? We have 3 minus 1 over x. So, sabi natin yung x ay yung value from the preceding equation. So, we have 2.617, ano? Is equal to, actually, 2.617 lang din. And then, the g of x is equal to 3 minus 1 over x. So, yung x natin ay, ayun, yung nakuha natin. 2.167. So, equation becomes, by calculation, lalabas sa atin is 2.618. So, actually, ito na rin yung sagot natin, ano? Okay? So, ito na po yung sagot natin using the fixed point method. Kasi, class, when you solve it using the quadratic equation, class, ganito, ano? So, mode 5, drop down menu 1. So, we have, ilan na yung class? So, yung actual root mo ay ilan? 1, negative 3, and then 1. So, ang actual root mo ay 0.2618. 0.2.618. So, tama naman, ano? 618, kasi 3 decimal lang tayo. And then, yung ating x2 is 0.382. So, tama naman, ano? So, ito na rin, class, yung sagot natin dyan actually, no? Ito na. Oy, mali. Ayun na rin yung sagot natin yan. So, ibig sabihin, na-conclude natin na yung x sub 1 pala natin is equal to, o either 2.618 o 0.382, no? So, basically, yung x sub 1 natin is 0.382, while yung ating
second root o x2 is equal to 2.618. Alright? So, copy ko lang dito, class. We have 2, we have 2.5, ba ganun? We have 2, we have 1.5, we have 2.6, we have 2.615, and then 2.617, and then 2.617, and then 2.618. Okay? So, yun na, class. Nakuha na natin, ano? Ito pala yung sagot na hinahanap natin. Alright? Okay. So, yun na, class. For our sample problem number 5. Ay, number 1.